Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Julian, author promoter ng Human Rights. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito patubad. Pagnalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng sa Maria, ay ating po iba natin mula sa isong ating nakalap at pagmamantay sa mabuting pamamahala para sa justisya at karapatang pagtao. Ayon din sa issue ng flood control anomalies ay voice to government ombudsman to file cases to all suspects in flood control anomalies and corruption. Ang pamahalaan mula sa ombudsman ay nagsimula ng magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan at pangunahin na sinampahan ng kaso ay itong sina former Congressman Saldico at 17 pa, 17 others from DPWS at mga contractors. Ito yung ating tinilayang ito ngayon, yung ito pa rin sa flood control anomalies na isa tayo sa boses ng sampahan ng mga kaso ng ating pamahalaan mula sa ombudsman. Yung lahat ng mga sangkot sa flood control anomalies o corruption na yan mula dito nga sa mga sinumpahan ng mga congressman at mga DPWS officials at contractors. From ano pa lang yan doon sa Mindoro. Marami pa matatapat. So, sa ngayon ay pinaaresto na ang mga ito at CIDD yung nakatanggap ng isip ng arrest warrant ang siyang aaresto sa mga sinumpahan ng kaso na mga ito. So, may mga whole departure order na rin sila. So, ngayon, ang Human Rights Promotion ay magiging sumusuporta sa mabuting pamamahala, justisya at karapatang pagtao. At sa ito ng flood control anomalies ay the voice to government ombudsman to file cases on suspects in flood control anomalies and corruption. Ayan. So, nasa boses natin na sa pamahalaan na mula ombudsman na sampahan na ng kaso ang lahat ng sangkot ng flood control anomalies o corruption ito. Mula dito kina former Representative Saldico at mga 17 pa ng mga sangkot ay itong iba't ibang mga naimbestiga ng mga sangkot mula dito sa WA official din at contractors. So maging mga iba't ibang mataas officials. Yung pamahalaan ay sampahan na rin yung kaso ng ating ombudsman. So sana ay hindi lang yung itong kung saan ay pamunahin sinumpahan nila ng kaso ay itong at kailangan naman talaga sampahan ng kaso yung sina former representative Saldico at yung nabing ito. Pero may nauna na mga dapat na sampahan yung sa Bulacan, Ghost Project at mga sangkot dyan. So dapat sila yung mga pamunahin yung mga sasampahan ng kaso. So dapat isinod na rin yun. Nauna pa itong ito pina-representative na itong former representative Saldico. Pero dapat naman talagang sampahan ng kaso yan. So ngayon, dapat isinod na rin yung mga nakakuha ng investigahan na talagang sangkot mula din sa Bulacan flood control anomalies at iba't iba pa na mga akibat dyan sa flood control anomalies na yan. Kaya sana ay yung ating pamahalaan ay pairan ng rating na
paglilinis ng pamala mula din sa flood control administration. So, yung ating Pangulo atasan ng ating ombudsman na imbestigahan ng mabuti ang mga kaso nitong mga sangkot na hindi pa nasasampahan ng kaso ng Sandigan Bayan para matibay yung ebidensya at isang pagkita sa Sandigan Bayan sa lalong madaling panahon. So, yan. So, sana yung ating Malacanang atasan ng mabuti itong Sandigan Bayan na ito ay masusing imbestigahan at sampa na sa lalong madaling panahon, ito mga iba pang dapat na pangunahin na siyang dapat na nasampahan. Aside from dito nga sa representative ito at ito pa. Iba na unang imbestigahan yung sa Bulacan. Dapat yung kauna-unahan na sinampahan. Pero sa isang banda, itong sinasabi ko sila kasi yung pinakang rangkor daw yata niya kaya sila alam ng masampahan. Pero dapat isunod na rin itong mga nasa Bulacan na Bulacan Net at iba din ng mga opisyalis na sangkot daan na mga nasa representative din at yung Pilipinas. So, ang ating Pangulo Marcos at Ombudsman ay magpairal ng fair justice at sampahan ng kaso ito mga dapat managot. Linisin nila ang mga korap sa pamalaan mula sa usapin ng flood control anomalies. Yan. So, hindi lamang dito sa Mindoro ang may anomalya. Maging ito nga sa Bulacan na pangunahin na naimbestigahan. At ibang lugar na naimbestigahan kung kaya kasuhan na upang ang mamamayang Pilipino ay magkaroon ng katiwatayan at makamit ang musika laban sa mga korap at tiwali sa pamalaan at mga katibat nila contractors. At saka mayroong yung ating mga kababayan, sinisilip din itong bakit nauna pang sampa ng kaso itong na representative saldi o kaysa doon sa yung nasa Bulacan Bulacan korap ng mga naimbestigahan na. So kasi para sinisilip nila ito ay gumagawa ng allegation sa Pangulo Marcos kaya siguro kaya ganun. Dapat naman talagang sampa ng kaso talagang yung mga yun dahil na sila yung nasa sa likod ng flood control anomaly. Kaya, so ngayon ay siguro aside from sa allegation niya at palusot niya, dapat sampahan siya at siyempre usually kung tutusin, paunahin nga naman dapat niya ay yung mga nasa Bulacan flood control korap, yung mga dapat muna sampahan bago ngayon. Pero kung sabay na silang sampahan kasi nga pareha silang may malaking anomalya at magkakaakibat sila. So kaya dapat isunod na rin agad ng ombudsman yung mga nasa Bulacan flood control na inimbestigahan na una at iba't iba pang matatas na opisyalis na sangkot dyan para hindi silipin na kaya ito muna ang kinasuhan ng ombudsman ay dahil sa may allegation kay Pangulo Marcos para hindi matinig yun na gano'n. Pero sa isang banda kung tutuusin, dapat naman talagang sampahan ng kaso yun sa kanilang anomalyang ginawa. Tango na nasa sa likod sila na tinuturo dyan sa anomalya na yan. At meron naman talaga ebidensya laban sa kanila. So ngayon, ay yung iba pang mga sangko sa Bulacan at iba pang mga dito, dapat kasuhan na rin aside from this mga korap na napatunayan, di ba? Kaya para maging fair for everyone na kakasuhan, hindi lang sa kanila. Maging fair din doon sa mga yun na iba pa dapat na managot sa ibang lugar na litag na talagang nung una pa'y talagang doon na nagwawala yung mga tao sa NESCA, flood control sa Bulacan. At ito na-discover sa Mindoro. At iba't iba pa na mga anomalya sa pamahalaan. So kaya dapat gawin ng ombudsman ang lahat at ng ating Pangulo para linisin lahat ng mga korupsyon. Gawin nila mabuti yun. Para magkaroon tayo ng mahusay na ang pamahalaan natin ay free from corrupt
hindi government, para ganon. So yan sana yung pagtuunan ng Pangulong Marcos at ng Ombudsman, is to clear up, linisin mabuti yung mga kurap dyan. Mula dyan sa yak, sabi ko, lahat yan, lahat ng ahensya, kung sinong kurap dyan, mula dyan sa flood control na yan, patuloy na linisin nila yan para magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan at ating suportahan ang yung pagre-reformang ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating Pangulong Marcos, at patuloy din natin sinusulong yung pagre-reforma from transparency nga dyan sa accountability ng ating laban sa korupsyon. At siyempre lahat kung paano ang pulisiya ng pamahalaan para magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan. From that, ayan. So, yung gabay ng ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo na makatarungan ay naway gabayan ang pagpapairan ng patas ng hustisya sa pamahalaan. Ating sinusuportahan at sinusulong ang pagre-reforma ng pamahalaan at umiral ang transparency at accountability at mabuting pamahala at patas na hustisya. So, naway ang gabay ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus at Banal na Santa Maria ay magliwanag sa pamahalaan at magawa nila ito. Sana yan. At yan, sana gabayan ng ating Banal na Panginoon Diyos yung pagpapairan ng pamahalaan ng patas ng hustisya, magawa nila ito at mapahusay nila ang pamamalakad ng pamahalaan at yung fair justice umiral dyan, yung mga nagiging tiwali ay kanila napapanagin. At kung sino man yung po pwedeng yung maaari nila dyan na gawing state witness, yun lamang siguro maaaring paligtasin doon para mapakasuhan yung dapat kasuhan. Pero walang paboran para diyan sa pag-state witness na yan para mapakasuhan na dyan, di ba? Napakarami naman nila na kakasuhan dyan sa iba't ibang mga lugar na may mga ghost project o malversation of funds. So yan. Kaya sana magabayan yung ating ombudsman, yung ating Pangulo para malinis nila yung kurap sa pamahalaan. Sana magawa ng ating Pangulo. At yung allegation sa kanya ay mawala sa pamamagitan ng gagawin niya na paglilinis ng pamahalaan laban sa korupsyon. So yung ating mga kababayan ay mag-honestly muna against doon sa allegation sa kanya dahil mayroon pang nakasampa na yung kaso at may mga mahusay na investigasyon na ginagawa. So ngayon ay kung wag gumawa ng mga hakbangin na mga lalabag sa batas o gagawa ng mga hakbangin na mag-i-edge up dahil mag-i-edge up yung power para lamang sa ganong klase na wala pang patuloy na aligasyon. So daan natin ng patas ng hustisya daan kung kayo man ay nagtitiwala sa sinabi noong Saldico sa kanyang palusot doon sa kanyang korupsyon. So kaya yung ating mga kabay, iwasan natin na gano'n para hindi mas lalo tayo mamahirapan kapag yung pamahalaan na gumawa ng hakbangin mas mabigat laban sa korupsyon at doon din sa maling ginagawa ng taong bayan para mapanagot yung mga kurap sa pamahalaan, di ba? Kaya magandang daanin ito sa patas ng hustisya at panalangin natin yung patas ng hustisya sa Panginoong Diyos. Yan. Tatlong taon na lang naman kung kayo mainit sa ating Pangulo base doon sa sinabi noong Saldico ay magkaroon kayo ng patas ng hustisya kung paano ang inyong mga gagawing allegation na yun para patunayan yun. Diba? So magkaroon ng mahusay na pagtingin. Kaya nga yung ating Pangulong Marcos ay sinusutin na nga yung mga abusado. Pagbigyan natin siya masutingan. Ngayon, patapusin natin yung termino niya at kung kayo mainit na mainit sa kanya, sa kayo check sa ganung mga bagay. Diba? So yun, again, kung kayo mainit na mainit ngayon, paano nyo masusutin nyo lahat ng mga kurap yan kung hindi gagalaw ang Pangulo at saka yung pamahalaan regarding ombudsman. Kasi kung hindi sila magtatandem dyan,
hindi nila malilinis yan dahil malalaking tao rin yung kanilang binabangga dyan. So kapag ka ganun, magtatakipan lang sila ng Kongreso at saka yung ating Pangulo para hindi rin mabaliwala yung pagwawala ng tao. At kayo ay kahit magaganon pa, ay masisipil lang ng ating gobyerno. Kaya mas lalong mas mabigat yun. Diba? So daanin natin sa magandayaan kung paano pagpapahira ng batas ng state. Kaya nga, mas maganda, bigyan natin ng pagkakataon ng Pangulo na malinis yan, yung ombudsman, yung tandem sila. Malilinis lahat ng kurap dyan. Diba? At marireform na pa yung pamahalaan. Huwag niyong ipagdiinan yung aligasyon na wala pang mahusay na patunay. At meron tayong proseso at nagagawa naman na mayroon tayong proseso ng impeachment. Kaya nga, kahit magwala pa yung tao, mas mahihirapan kung mag-i-extra ka pa. Ngayon, pagdating naman yung impeachment, magkakampi-kampi sila doon sa Kongreso. Paano mag-i-impeach, hindi magtatake yung Panginoon niyan, di ba? Kaya, pagbigyan na lang natin ang Pangulong Marcos yan, malinis yan, at huwag na gumawa pa ng mga maling hakbangin dyan. Sa ating boses sa taong bayan, hinggil sa kanilang mga linaw. Yan, sa pagsugpo, sa korupsyon at pagbabago ng pamamalakan ng pamahalaan para maingatan ng ating pondo masilbi na maayos sa taong bayan. Kasi nga, siyempre napakasakit naman na bilyon-bilyon ng ninanakaw nitong mga to. Tapos may mga tao hindi man lang mabigyan ng pungulo sa negosyo, mayroon nagugutom, hindi makapagbigay ng magandang trabaho yung pamahalaan. Pagkatapos, bilyon-bilyon pondo, kinukurap nito mga congressman, hindi nila mabigyan ng trabaho yung mga nasa distrito nila, tapos kukurap-kurap sila ng gano'n, di ba? Makita mo sa mga lugar nila, may kurap sila, ang dami walang trabaho, ang dami na tumutok, di ba? Kaya, gayon man, ay mayroon pa rin tayong boses at pagpapairal kung paano re-reforma yun ng nataayon sa legal, karapatan, para mabago yung gobyerno. Andiyan naman yung Pangulo para makatulong siya. Para nga niya. So yun, at muli ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino mula pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, iwasan yung pang-abuso, korupsyon, at iwalian. Yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, at protektahan at suportahan yung mabuting pamamahala, pagpapairal ng karapatan ng tao, pagpapairal ng batas ng hustisya. Sa gayon, magkakaroon tayo ng kapayapaan, kaunlaran, makapamumuhay ayon sa karapatan yung mga Pilipino. So kung ganyan, tayo ay may magandang pamumuhay na sa ganyang ating pamamalakan at pagsunod at pagsuporta sa pamahalaan. So muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ang Human Rights Promotions ay nakapagsabol naman sa linggong ito hinggil sa karapatang tao mula dito sa isyong ating ngayon ng hindi sa flood control. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless.